Kumusta po kayo mga kapatid? Pogi pa rin. Mabuti kaysa sa dati. No? Wala kasi ako dito last Sunday. No? Kaya na-miss ko po yung worship dito noong Sunday dahil nandun po ako sa kabilang church, no, sa Pasig. At para tuloy na bumalik yung aking yung mga nangyari noong nakaraang taon na pagka babalik ako ulit dito, parang panibagong ibang pakiramdam, ibang lahat po, no? Parang gano'n ang nararamdaman ko. But I praise and thank the Lord dito po sa kanyang ipinagkatiwala, no? sa kanyang paglingkod na magpahayag po ng kanyang mabuting balita ngayong umaga. Ang mensahe po ng Diyos ngayong umaga, building up the church. Ito po ay nagsasabi na kung saan ang iglesia o ang simbahan ay dapat patatagin, pagtibayin, palakasin. Tayo muna sa daling ibuko at tayo po'y manalangin. Father in heaven, we are so grateful, Lord, sa umagang ito na muli ay pinagsama-sama mo ang iyong mga anak bilang magkakapatid kay Kristo upang ikaw ay aming papurihan, samahin, at patuloy na luwalhatiin ang iyong kadakilaan. Sapagkat karapat-dapat ka, O Diyos, na maparangalan sa aming po mga buhay. Ngayong umaga, Panginoon, habang kami po ay makikinig ng iyong salita, na bahagi ng aming pagpupuri at pagsamba sa iyo. Panalangin po namin na kami po ay iyong pangunahan. Gabayan mo po kami at samahan, Lord, sa mga oras na ito. Sa bawat mensahe na aming po maririnig ngayong umaga, ito po ay patuloy na makapagbibigay sa amin ng katatagan, tibay at kalakasan, Panginoon, lalo na po sa aming pananampalataya sa iyo. Lord, gamitin mo po ang iyong abang lingkod bilang tuntunan mo at ikaw ang siyang maitaas at maluwalhati. O Diyos, mangusap po kayo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ang iyong salita, Panginoon, namin pong mapakinggan ngayong umaga ay patuloy, O Diyos, na makapagbibigay sa amin ng inspirasyon at patuloy kami, Panginoon, na susunod sa iyong mga salita. Kaya tulungan mo po kami na maunawaan ito at mangusap po kayo sa aming mga puso sa mga sandaling ito, God. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang iyong salita ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Building up the church. Pagpapatatag, pagpapatibay, pagpapalakas ng ating simbahan. Ito pong talata ng Efeso chapter 4, verse 11 to 16, ay hindi lamang po ito ibabahagi sa ating ngayong umaga dahil mamaya magkaroon tayo ng isolation of leaders. But ito pong mensahe na ito ay patuloy po na maghihikayan sa bawat mananampalataya na tayo po ay magiging kaisa ng simbahang ito at ang bawat leader upang gawin kung ano po ang layunin ng Diyos at atin pong matatanggap, mangyayari kung ano po ang ating inaasam-asam mula sa ating Panginoon. So, ito pong sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Efeso, sa mga Kristiyano, ay nagpapaliwanag na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng mga particular na pinuno. Katulad po ng mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor, at guro sa simbahan upang ihanda ang mga mananampalataya para sa ministeryo. Patatagin ang katawan ni Kristo patungo sa isang espiritual na paglago, pagkamit ng pagkakaisa sa pananampalataya
mapatibay ang ating pananampalataya sa Diyos, at higit sa lahat, ito pong talata na ito ay naglalarawan ng isang malusog na simbahan, lumalaki, lumalago, habang ang bawat bahagi nito, ang bawat pananampalataya ay gumagana kung konektado kay Kristo na siyang ulo ng iglesia ito, na itinayo ng Diyos sa pamagitan po ng kanyang pag-ibig. So in a simple term, ng mensahe po na ito sa bawat isa sa atin, ang Diyos po ay nagbigay ng mga leader sa simbahan, hindi po para gawin ang lahat ng gawain sa isang simbahan, subalit upang ang mga leader po ng simbahan o pinuno ng simbahan ay magturo, mag-training sa bawat miyembro nito para sa paglilingkod sa Diyos. Nang sa ganon, ang buong iglesia ay lumalago, nagiging matibay, nagkakaisa, at nagiging katulad ni Kristo. Tumatatag ang pananampalataya, at higit sa lahat, nahahayak at naisa sa buhay ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Amen? Now, ang simbahan po ay ang katawan ni Kristo. Para po sa kaalaman ng lahat, ang simbahan ay hindi po itong building. Hindi po itong structure na ito. Ang simbahan po na tinatawag ay tayo, kalupunan o kalipunan ng mga mananampalataya kay Kristo. Tayo po ang tinawag na simbahan. Amen? Tayo po ang simbahan na tinutukoy po ng Biblia. Now, bilang isang simbahan, ano ang maaari po nating gawin upang mapatatag o mapatibay ang ating simbahan? Ano ang mga dapat nating gawin? Una, first one, we can put away our differences. Iwaksin natin ang ating pagkakaiba-iba. Sa mga naunang talata, sinabi po dito, ang Diyos ay nagpadala ng mga particular na pinuno sa isang simbahan. May apostol, may propeta, may guro, may evangelista, at mayroong pastor. Having said that, paano kung lahat yan ay mayroon sa isang simbahan? Ano po ang gagawin ng simbahan kapag may mga ganyang gifted people or leaders sa loob po ng simbahan? Meron kang apostol. Pag sinabi po natin apostol ay pagkalahatang gawain po ng bilang tagasunod ni Kristo. Pamunuan ang mga tupa ng Diyos. So katulad po ni Apostol Pablo, missionary, leader ng iglesia, ano pa? Church planter. So ang dami niya pong ginagawa bilang isang apostol. Ang pastor naman is more on administrative function sa loob po ng simbahan. Nangangalaga sa kanyang mga tupa. Yung mga propeta ay nagpapahayag ng mga mangyayari kinabukasan. Dahil yun ang ibinigay sa kanila ng Diyos na mensahe. May mga guro na nagtuturo ng maraming bagay patungkol sa salita ng Diyos. May ibang evangelista na kung saan ay nagpapahayag ng mabuting balita patungkol sa kaligtasan. So kung meron po
ang lahat, ang isang simbahan na ganyan pong mga gifted leaders. Ano po ang gagawin ng isang simbahan? Iba-iba ang kanilang kakayanan, iba-iba ang kanilang talento, iba-iba yung giftings na pinagkaloob sa kanila ng Diyos. Church, yung talata na ito, sa Ephesians chapter 4, verse 10, ay sinasabi po dito, iwaksin natin ang ating pagkakaiba. Subalit, sabi po rito sa verse na ito, hanggang makamtan natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. So, bakit kailangan ng isang iglesia na iwaksi ang pagkakaiba-iba? Upang makamtan ang iisang pananampalataya at iyan po ay ang pagkakilala sa anak ng Diyos. At lumalim ang pagkakilala ng bawat membro patungkol po sa ating Panginoon. Sa madaling salita, ang isang iglesia ay dapat nagkakaisa, nagsasama-sama. Hindi po ito isang instant po na pangyayari o kaganapan sa isang iglesia na agad ay mayroong pagbabago para sa bawat mananampalataya. Subalit, ito pong mensahe na ito sa verse 13 ay paghihikayan po ng bawat mananampalataya ay dapat nagkakaisa upang maabot ang layunin. Maabot ang layunin, ang magkaroon ng malalim na relasyon at kaalaman patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang po ito isang intelektual o karunungan kaysa sa ating pong isip na kilala natin ang Diyos. Subalit ito po ay isang malalim na pundasyon sa ating buong puso. Yung magkaroon tayo ng malalim na kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Ang mananampalataya po o bawat leader ay maaaring may kanya-kanyang pagkakaiba, may kanya-kanyang kakayanan. Subalit, lagi po nating tatandaan, iisa ang ating layunin. Amen? Iisa ang ating layunin. Yung maabot po natin, makamtan po natin ang iisang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Mahalaga po ang pagkakaisa para maging epektibo ang isang simbahan. Ibig sabihin na maging effective ang isang simbahan, hindi lamang po dito sa loob, kundi ang simbahan po ay na magiging epektibo ay kung paano po ito lumalabas sa komunidad at kung ano ang pagtingin ng komunidad sa simbahan. Mga halimbawa po na kung saan ang mga mananampalataya noong early church na sila po ay nagkakaisa. Sa mga Gawa chapter 1 verse 14, ang sabi po dito, lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Paano po nila pinagkita ang kanilang pagkakaisa? Sila po ay nagsasama-sama na nananalangin. Now, binanggit po dyan na ang kanilang mga kasama, no? Ito po mga tagasunod ni Jesus, ang kanilang mga kasama, mga babae, si Maria na ina ni Jesus, at ganyan din yung mga kapatid ni Jesus. Alam niyo ba, mga kapatid, na nung si Jesus po ay ginagampanan niya yung kanyang earthly ministry, hindi pa siya bumalik sa langit, yung mga kapatid niya ay hindi naniniwala sa kanya.
Hindi sila naniniwala na ang kapatid nilang si Jesus, ang siyang Mesyas, ang isinugo ng Diyos na magliligtas sa sangkatauhan. Hindi po nila yun pinaniniwalaan. Pero nung si Jesus po ay bumalik na po sa langit, doon po nila na-realize, doon po nila nakita, at doon po nila pinaniwalaan na ang Panginoong Jesus ay ang Mesyas, ang tagapagligtas. Kaya maging sila, makita po natin dito, ay nakiisa rin sila, sumama na rin sila sa pagpapanalanginan, kasama po ang iba't ibang mga tagasunod ni Jesus. Hindi lamang po yung 12 disciples at ibang mga babae yung nandiyan dyan. Dahil sinasabi po sa banal na kasulatan, noong early church na sila po ay nag-gather, sila po ay nasa 120 na mga mananampalataya na nagkakatipon-tipon. Can you imagine? Yung 120 po na yan, sila po ay nagkakatipon-tipon na kung saan nasa gitna po sila ng persecution. Pero ang mga mananampalataya na ito, ipinakita nila na ang kanilang pagkakaisa sa pamagitan po ng sama-samang panalangin. Amen? Ganon din po sa araw ng Pentecostes. Makikita po natin dito sa mga Gawa chapter 2 verse 1. Ano po ang sabi dito? Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar na sumapit ang araw ng Pentecostes. So, dito po, sa talata na ito, ay inilarawan ang pagdating ng banal na Espiritu sa araw po ng piyesta. Na kung saan ay pinangako po ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga tagasunod, noong siya po ay aakyat na sa langit, sinabi niya sa kanyang mga tagasunod na iiwanan niya ang kanyang banal na Espiritu upang ito'y magsilbing gabay, patnubay sa kanila at magbigay sa kanila ng tapang sa lahat ng kanilang gagawin. At habang ito pong mga mananampalataya na ito, na sila po ay nag-gather, nagkaisa po sila, nananalangin, bigla pong mayroong dumating na katulad ng dila ng apoy o isang dila ng apoy na siyang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan na magsalita sa ibang mga wika. At ito pong pangyayari na ito sa Acts chapter 2, ito po ay minarkahan bilang kaganapan o pangyayari na kung saan ay ang pagsilang po noong early church ng simbahan sa New Testament. Ito po ang kauna-unahang simbahan. Yung mga mananampalataya na naroon, nagsama-sama sila, nagkakaisa sila, nananalangin sila, at doon po ay bumaba ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So makita po natin dito, ang kapangyarihan po ay dumadaloy sa isang nagkakaisang simbahan. Amen? Ulitin ko po. Ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy kapag ang simbahan ay nagkakaisa. So ano po ang application nito sa atin? Ano po ang application nito sa atin? Para maging epektibo po tayo sa ating pong ginagawa, lalo na sa pang-araw-araw at sa ating pong ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, napakahalaga po na tayo po ay makiisa at sama-sama po nating itulog sa Panginoon, ipanalangin sa Panginoon kung meron po tayo mga particular na panalangin or during our prayer meeting, prayer gathering. Napakahalaga po
yun pong nagagawa ng panalangin. Amen? Hello? So kung napakahalaga ang pananalangin na may pagkakaisa, ano po ang ating gagawin? Para tugunin ng Diyos kung ano man ang ating mga hinihiling sa Kanya. Para tugunin ng Diyos kung ano po ang ating idinudulog sa Kanya. Personal man yan, pamilya man yan, ministry man yan, trabaho man yan, kailangan po tayong makiisa sa mga mananampalataya na nananalangin. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, parang hindi kayo makatingin na. Kapatid, natin kami dito kapatid. Manalangin po tayo. Sama-sama po tayo manalangin. Upang bumaba ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at magiging epektibo po tayo sa lahat po ng ating mga pinaplano, ginagawa, maging sa ating po mga lakad at ministry na ating pong ginagawa. Amen? Ikalawa, ano ang magagawa natin bilang isang simbahan upang mapatatag o mapatibay ang ating simbahan? We can focus on Jesus. Maaari nating ituon ang ating paningin kay Jesus. Ano po ang sabi ng verse 13b? At maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ibig sabihin, ang kapuspusan ni Kristo ang dapat na maging sukatan ng ating pananampalataya. Amen? Dapat ay hindi lamang tayo nakatingin sa ating paligid, hindi lamang tayo nakatingin sa ating kapwa, sa kung ano ang kanilang pagkakamali, hindi lamang tayo nakatingin sa mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin nagugustuhan o pangyayari sa ating paligid, sa ating bansa na hindi natin nagugustuhan. Huwag nating tignan kung ano ang nasa paligid natin. Bakit? Dahil maaari po tayong mabigo kapag sa tao tayo, sa paligid tayo nakatingin. Maaaring manghina tayo kapag sa paligid natin tayo ay nakatingin. Subalit kailanman ay hindi tayo mabibigo pagka tayo po ay nakatingin sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang sekreto po ng patuloy na pamumuhay Kristiyano ay ang pagtingin kay Jesus habang tayo ay sumusunod sa Kanya. Sa Hebrew chapter 12 verse 2, mayroon dyan 3 salita na talagang makakapagpabago ng ating buhay. Ano po ang sabi ng Hebrew chapter 12 verse 2? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. So yung 3 salita na ito ay tinatanggal ang lahat ng dahilan ng ating pagkabigo o kabiguan. Hindi tayo magtatago sa anumang pagkukunwari ng ating pong nararamdaman sapagkat tayo po ay nakatingin kay Jesus. Sumusunod tayo sa ating Panginoong Jesus na buong buo. Walang tinatago.
At si Kristo ang pinaka-perfecto na dapat natin tingnan. Siya ang dapat na itinataas natin sa ating buhay. Amen? Kaya kay Jesus lamang tayo tumingin. Kung tayo man po ay nakakaranas ng kabiguan sa buhay, marami man tayong nakikita sa ating paligid na hindi natin nagugustuhan, maging yung ating pong mga karanasan sa buhay na hindi po natin inanais at hindi tayo nalulugod, mga kapatid, tumingin po tayo kay Jesus. Sapagkat kay Jesus o si Jesus ang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Ang ating relasyon kay Kristo ay nahahayag sa kung paano po tayo namumuhay. Kaya huwag po natin huwag tayong mamuhay na katulad ng walang Kristo. Sa halip, sa buhay po natin ang mga turo ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Ano ang kanyang turo sa atin? Yung the greatest commandment, love your God with all your heart. Ibigin mo ang Diyos na buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong lakas. At pagkatapos noon ay ibigin mo ang iyong kapwa. Kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Nawa mahayag po sa ating buhay ang pagiging tagasunod kay Kristo. Mahayag sa ating buhay, makita sa ating buhay bilang mananampalataya kay Kristo. Kaya hanggat maaari mamuhay tayo nakasama si Jesus. Ikatlo, ano ang magagawa natin upang mapatatag o mapatibay ang ating simbahan? We can get back to the basics. Maaari tayong bumalik sa pangunahing kaalaman na itinuro sa atin ng Diyos. Bakit kailangan natin bumalik doon sa basic knowledge and wisdom na itinuro sa atin ng ating Panginoon? Ano po ang sabi ng verse 14? O nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw na mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamagitan ng kanilang kakatusuhan at panlililang. Bakit nga ba inihalin tulad ang isang mananampalataya sa isang bata? Inihalin tulad po ang isang mananampalataya na katulad ng isang bata, lalo na kapag ang isang mananampalataya ay bago pa lamang nakakilala kay Jesus. Madaling matangay. Madaling matangay ng mga maling aral o madaling matangay lalo na sa kanyang mga pinagdadaanan sa buhay. Madaling panghinaan, madaling tumalikod doon sa utos ng Diyos, sa salita ng Diyos, dahil sa kanyang pagiging bata sa pananampalataya. Kaya po, ang ating simbahan ay patuloy po na gumagawa ng kaparaanan upang sa gayon ang simbahang ito, ang salita ng Diyos na ating pong ipinapahayag ay hindi po ito mawala ng kabuluhan sa bawat mananampalataya. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, patuloy po natin itong pinapangaral. Patuloy po natin itong itinuturo.
nagkakaroon man ng maraming programa ang isang simbahan, subalit ang programa ito ay dapat na-initiate, dapat po ito nangyayari, dapat po ito ay nagagawa. Hindi po masama ang magkaroon ng maraming programa sa isang simbahan. Ang hindi po nakakabuti sa mga programa ay kapag hindi po ito na-relate o na-connect sa bawat mananampalataya upang sila po ay maging matibay at maging matatag sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Pagka tayo po ay naggagawa lamang ng mga programa sa simbahan at hindi po natin ito nagagawa, ay masasabi po natin mananatili itong programa lamang. Noong January 6 ba yun? January 6, no? Yung planning. Tama po ba, Ate Lolo? January 6 ba yun? Aboard, first Sunday, no, of the month. Kami po ng mga leaders ay nagpunta sa lambingan. Hindi po para maglambingan, kundi kami po ay pumunta sa lugar na yon para magplano, para bumuo ng mga programa na magpapatibay sa pananampalataya ng bawat miyembro ng iglesia. Ang children ministry, ang youth ministry, ang men, women, bawat department ay meron pong mga nakaplano. Mayroong mga dapat gagawin sa taong ito. Subalit, kung ang lahat ng iyon ay hindi po magampanan at magagawa, ito po ay mananatiling plano na lamang. Pagka mga programa ay hindi po nangyayari sa loob ng simbahan, mananatili po itong programa. Kaya kailangan po namin, mga kapatid, ang inyong tulong, ang inyong pakikiisa, upang mapatibay po natin ang simbahang ito, mapatatag po natin ang bawat miyembro. Dapat nating pagtibayin ang ating pong sinusunod na doktrina. Dapat nating pagtibayin ang salita ng Diyos, lalong higit yung pagpapahayag na mabuting balita sa mga hindi pa nakakarinig nito at mga taong hindi pa nakakakilala kay Jesus. Kaya nakakatuwa po. Tuwan-tuwa po ako, mga kapatid. Dahil ang isa sa plano po natin sa taong ito ay yung magkaroon po ng church planting. At kung narinig ko po ng binabalita ni Pastor Dan na buong Kagalakan na mayroong nagpapa-Bible study at magkakaroon ng devotional na isang company. Grabe po yung aking tuwa. Ibig sabihin, ang iglesyang ito ay hindi po stagnant sa pagpapahayag ng mabuting balita. Amen? Patuloy po itong ipinapahayag, patuloy po itong naririnig, lalo na sa ating komunidad. So, balik po tayo doon po sa basic. Ano po yung basic nating natutunan, nalalaman? Yun po ay ang salita ng Diyos na dapat ipahayag sapagkat ang salita ng Diyos ay dapat marinig at ito po ay may isa sa buhay. Kapag ang salita ng Diyos ay narinig, mayroong taong sasampalataya kay Jesus at magsasabuhay ng mga mensahe na ito. So napakahalaga po nung panatilihin po natin ang pagkakakilala kay Jesus sa ating pong komunidad. Lalong higit
no, doon sa mga tao hindi pa nakakaabot ng mabuting balita. Now, ika-apat, paano po natin o ano ang ating magagawa upang mapatibay at mapalakas, mapatatag ang simbahang ito? We can speak the truth in love. Maaari natin ibahagi ang katotohanan na mayroong pag-ibig. Sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 15, sa halip sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo ay dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo natin lahat. Ang katotohanan at pag-ibig ay bumubuo po ito ng isang dynamicong kombinasyon. Dynamic combination. Ito po ay magre-resulta ng pagiging epektibo ng isang simbahan, lalo na po sa isang komunidad. Na ang Ebanghelyo, ang katotohanan, kung ito po ay babalikan natin, kapag ka nasa panahon po tayo o nakikita natin ang ating simbahan ay nasa panahon ng pagiging stagnant o hindi na lumalago, napakahalaga po na ang salita ng Diyos ay atin pong may pahayag na mayroon po pag-ibig. O kahit ano po ang ating gagawin, dapat meron po tayong passion. Mayroon po tayong pagmamahal doon sa ating pong sinasabi. Kaya sa mga teacher po ng Saturday School, ito po isang malaking hamon sa bawat isa sa amin. Kaya po kami ay nag-iisip sa kung paano namin maituturo muna yung mga lessons no, sa mga bata dito po sa aming mga teacher muna. Dahil napakahalaga po yun. Dahil minsan, nagtuturo tayo for the sake lamang na nagampanan natin yung ating tungkulin. Pero iba po yung tayo ay nagtuturo at nagsasalita na mayroong pagmamahal. Iba po yun sa nagtuturo na walang pagmamahal at hindi niya mahal yung kanyang ginagawa o magiging yung kanyang mga sinasabi. Napakalinaw po ng utos sa atin ng ating Panginoon. We can speak the truth in love. Sabihin po natin, ibahayag natin ang katotohanan na may pag-ibig. Sapagkat ito po ay nagkakaroon ng malaking epekto lalo na sa mga taong nakakarinig ng mabuting balita. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo na mayroong pag-ibig ay nagdadala ng mga makasalanan kay Kristo. At ang bagong nahihikayat naman ay napapatatag ang kanyang pananampalataya at sa gayong paraan siya po ay magpapatuloy sa kanyang pagsunod kay Kristo. So mga kapatid, kung ang layunin ng isang simbahan ay para mapanatiling konektado ang bawat miyembro sa ating Panginoon. Tumulong po tayo. Magkaisa po tayo. Sama-sama po tayo na palakasin ang bawat mananampalataya. Amen? Sama-sama po tayo. And remember this, hindi lamang po itinalaga ng Diyos ang mga leader para gawin ang lahat ng gawain sa isang simbahan.
bawat isa sa atin ay may kabahagi sa gawain ng Diyos. Amen? Bawat isa sa atin. Palakasin natin ang bawat miyembro. Ang simbahan ay isang organismo. Lahat ay lumalago habang bawat isa ay lumalago. Ibig sabihin, walang maiiwan. Amen? Walang maiiwan na isang single individual na maiiwan siyang hindi lumalago o nagiging stagnant ang kanyang pananampalataya. Dahil kung ang mananampalataya ay sama-sama at nagkakaisa, ang lahat po ay lumalago. At ang bawat mananampalataya ay lumalago. Ang pagpapatibay ng simbahan ay nagbubunga ng pagpapahayag ng mabuting balita sa komunidad. Kaya ano po ang application nito sa atin? Bawat isa sa atin ay dapat po matuto na magpahayag ng mabuting balita patungkol sa pag-ibig ni Kristo at sa liligtas ng Diyos sa bawat makasalanan. Mga kapatid, gusto kong iwanan ang mensaheng ito sa bawat isa sa atin. Tayo po bilang isang simbahan, kung meron po tayong makita na isa na nakikita natin hindi lumalago sa pananampalataya, tulungan natin siya. Amen? Tulungan natin siya. Kung sa tingin ninyo ay wala pa kayong kakayanan na tumulong lalo na sa kanyang espiritual na aspeto, kayo po ay aming hinihikayat. Sabihin niyo po sa amin at ng leadership ng simbahan na ito upang sama-sama po tayo na higayatin ang isang mananampalataya na nanghihina. Sama-sama natin palakasin, ibangon, ibalik natin kay Kristo. Pakitaan natin ang pagmamahal. Kaya tayo mga mananampalataya, pagkaisa po tayo. Sama-sama po tayo para sa isang layunin. Amen po ba? Ano ang layunin natin? Ang bawat mananampalataya ay madala natin kay Kristo at magkaroon sila ng mas malalim na pagkakilala at kaugnayan sa ating Panginoon Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.